Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 24, 2025 and our concept is all about regeneration. So, ang regeneration ay ang mahiwagang gawain ng Diyos kung saan siya ay nagbibigay ng bagong spiritual na buhay sa makasalanan. So, ang tinatawag ni Jesus na ipinanganak na muli, hindi ito bunga ng ating sariling emosyon o kagustuhan, kundi isang biyaya ng banal na espiritu na nagbibigay ng bagong puso, bagong hangarin at bagong kalikasan. So sa Biblia, ang regeneration ay nauuna bago ang pananampalataya. Ito ang nagbibigay kakayahan upang maniwala. Dating tayong patay sa kasalanan, ngunit binuhay tayo ng Diyos. Sa kanyang habag, inilipat mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan at binigyan ng kapangyarihan na sumunod kay Kristo na may tunay na pagsunod. So our Bible readings for today is John chapter 3 verse 3 to 8 ASND version. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is ang regeneration ay nagbibigay buhay sa mga patay. So, dati tayong espiritual na patay dahil sa kasalanan, ngunit binuhay tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritu. So, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng bagong simula at direksyon sa buhay. Second, ang regeneration ay nagbibigay ng bagong puso. Tinatanggal ng Diyos ang pusong bato at pinapalitan ng pusong laman na marunong magmahal at sumunod sa Kanya. So, yung bagong puso na ito ay nagiging totoo ang pagnanais na magbago at lumakad sa kabanalan. And lastly, ang regeneration ay nagbubunga ng saving faith. So, ang pananampalataya hindi galing sa atin, kundi bunga ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa ating puso. Dahil binigyan niya tayo ng buhay, nagagawa nating magtiwala at sumampalataya kay Kristo. So, dadako na po tayo sa ating application. So, yung first application is manalangin para sa kaligtasan ng iyong pamilya at kaibigan. Excuse me. Dahil ang Diyos lamang ang nagbibigay ng bagong buhay, hilingin natin na sila rin ay ipanganak na muli sa Espiritu. So, ang panalangin ay nagpapakita ng ating pagtitiwala na siya lamang ang makapagliligtas. Second is iparangal ang Ebanghelyo sa kapangyarihan ng Espiritu. So, ang ating mga salita ay walang bisa kung walang tulong ng Espiritu. Kaya't dapat tayong magtiwala sa kanyang kapangyarihan habang nangangaral. So, sa pamagitan nito, syempre ang mensahe ng kaligtasan ay nagiging buhay na makapangyarihan. And lastly is hikayatin natin sa pamagitan ng pagiging buhay na patotoo ng Ebanghelyo. So, kapag nakikita natin ang pagbabago sa ating buhay, mas nagiging totoo sa kanila ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. So, yung ating pagsunod, pag-ibig at kabanalan ang nagiging imbitasyon para sila'y maniwala kay Kristo. So, dadako na tayo sa ating last parts of our discussion, and our discussion talks about bakit makapangyarihan ang pagiging buhay na patotoo ng Ebanghelyo. Para sa akin is makapangyarihan ang pagiging buhay na patotoo ng Ebanghelyo dahil ipinapakita natin na ang mensahe ng Diyos ay hindi lamang salita, kundi tunay na nagbabago ng buhay natin. Kapag nakita ng iba ang dating makasalanan na pinago ng Panginoon, is nagiging malinaw na ang Diyos ay totoo at buhay. So, ang Ebanghelyo ay hindi lang theory, kundi kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa ating araw-araw na pamumuhay. So, natutunan ko sa devotion natin ngayong araw ay ito na ang tunay na pagbabago. Ito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa Diyos sa pamagitan ng regeneration. So, hindi sapat ang sariling sikap natin o kabutihan dahil ang bagong buhay ay regalo ng Diyos sa kanyang biyaya. So, ipinapaalala rin natin sa atin nito na mamuhay bilang patotoo ng kanyang kapangyarihan, magpakumbaba, maglingkod, at magbahagi ng Ebanghelyo upang makita ng iba si Kristo sa atin.